raw maipangako ng DTI na walang magiging paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang matapos ang taon. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, sa ngayon ay hindi pa maipapangako ng DTI na walang magiging paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang matapos ang taon. Pero sa ngayon ay wala raw price increase dahil ire-retain nila ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon. Pero kung may extend daw nila ito hanggang Pasko ay mas mabuti raw. Maging sa tinapay, wala ring pagtaas ng presyo pero patuloy ang kanilang pakikipag-usap sa mga manufacturers. May sapat din daw ngayon na supply ng tinapay gaya ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Kamakailan sa isang panayam may sinabi ng Phil Baking na hindi nila kakayanin na i-subsidize pa ang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal dahil sa patuloy na tumataas na presyo ng mga sangkap at iba pang gasto sa produksyon. Nabawasan na raw ang mga nasusupply nila na Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal sa mga pamilihan sa bansa. Samantala sa sardinas naman ay wala pa rin daw paggalaw ng presyo sa ngayon. Bibigyan naman daw ng DTI na sapat na pagkakataon ng mga manufacturers para makipagpulong sa kanila at ihayag ang kanilang mga tumataas na presyo ng mga raw materials at iba pang cost sa mga production. Samantala sa inspection naman ng DTI ngayong araw sa New Marolas Public Market sa Valenzuela at isa pang supermarket ay stable naman ang presyo ng mga bilihin. At ang iba pang araw ay mas mababa pa sa suggested retail price ang presyo. Sa mga Noche Buena items naman na inatasan na ng DTI ang kanilang team para pagtuunan ito ng atensyon. Ayon kay DTI Assistant Secretary Overo ay wala pa nagsasubmit ng anumang price increase na request ngayon para sa mga Noche Buena items. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Nagsama-sama po ang mga public relations at communication practitioners sa 31st National Public Relations Congress sa Maynila. May tema itong Into the Unknown at tinalakay kung paano nila matutugunan ang mabilis na pagbabago sa teknolohiya. Kasama na rin po dito yung artificial intelligence at kung ano ang maitutulong nito sa public relations. Ipresenta rin sa event ang survey results kaugnay sa mga characteristics, lifestyle at media habits ng iba't ibang henerasyon para mas makilala nila yung mga consumer na kanilang padadalhan ng mensahe. Kabilang sa mga dumalo si GMA Vice President for Corporate Affairs and Communications Angela Javier Cruz. Nagpapatuloy pa rin po ang event ngayong araw. Walang Pilipinong nasaktan sa pag-atake sa Lebanon, ayon po yan sa Department of Foreign Affairs. Ayon yan kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Patuloy naman nilang hinihikayat ang mga Pinoy na mag-voluntary repatriation. Magbubukas daw ulit ang mga airport doon sa October 10. Samantala, inayawan ng Israel ang panawagan para sa 21 araw na ceasefire sa pagitan nito at ng grupong Hezbollah sa Lebanon. Sa kabila po yan ang apela para sa ceasefire ng ilang bansa, gaya ng Amerika at ng France. Isang linggo na ang isinasagawang airstrikes ng Israeli forces sa mga Hezbollah target. Aabot na sa mahigit 600 ang patay. Libo-libong Lebanese ang apektado at lumikas para hindi madamay sa pag-atake. Bagong-bagong balita, kinarang ng Philippine Coast Guard ang isang barkong may kargang smuggled diesel umano. Ayon sa PCG, nakita kagabi ng BRP Boracay ang MV Palawan sa Manila Bay. Patungo sana ng nabotas ang barko na may sakay na 7 crew at ang hindi patukoy na dami ng diesel. Sabi raw ng mga tripulante, kinuha nila ang fuel mula sa isang tugboat. Dinala na ang naturang barko sa Pier 13 sa port area sa Maynila. Nakatakdang magsagawa ng inspeksyon ng PCG sa barko mamayang hapon. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang rider matapos magulungan ng dump truck sa Davao City. Base sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng 2 sasakyan ang kahabaan ng Davao-Cotabato Highway nang tumama sa gilid ng truck ang motorsiklo. Pasintabi lamang po, tumilapon ang rider at tiyempong nagulungan ng truck ang ulo niya. Nasa kustudiya na ng Turil Police ang truck driver na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Hindi siya nagbigay ng pahayag.
Bistado naman isang laboratorio ng marijuana oil sa General Trias, Cavite. Nadiskubre ang apartment kasunod ng pagkakaaresto sa dalawang babaeng suspect sa buy-bust operation. Na-recover doon ay iba't ibang produkto tulad ng gamot, alak, cookies, chocolate at chili garlic oil na hinaluan ng marijuana oil. Kumpiskado rin ang ilang gamit sa paggawa nito. Aminado ang isa sa mga nahuling suspect na siya ang gumagawa ng marijuana oil. Ang isa namang suspect ang nagsisilbi raw na taga-benta ng mga produkto online. Maharap sila sa karampatang reklamo. A new era is dawning for Rosé after sealing the deal with Atlantic Records. Yan ang exciting announcement ng Blackpink member. Kasabay ng launch ng kanyang Finsta o incognito IG account na Vampire Holly at fandom name na Number Ones. Hindi na raw makapaghintay si Rosé na i-share ang kanyang new music sa kanyang new recording label. Speaking of Blackpink, tuloy ang pag-tease ng members sa kanilang upcoming solo projects. Gaya na lang ni rockstar Lisa na nag-share ng video sa official accounts ng kanyang management company na Loud. Yan ang kaparehong snippets kung saan nag-vibe naman si Lisa under the sun. Calling all pretty girls naman ang pakulo ni Blackpink member Jennie. Hula ng netizens, hint yan sa solo music comeback ni Jennie. In attendance sa comment section ang pretty girl na si Jisoo, pati na ang certified Blink na si It's Showtime host Ann Curtis. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pambaong good vibes for the weekend ang hatid ng isang bata from Santa Rita, Pampanga. Eto kasing si Baby Boy, may viral na eksena. One look, akalain mo ubod ng tahimik at bait. Pero ang 1.5-year-old na si Jaden, may tinatago palang kulit. Ayun pati kasi ang kanyang lola sa tuhod na nagbakasyon from Amerika, hindi nakaligtas sa pantitrip. Habang palabas po ng bahay si Lola Ford, dagaya naman itong si Jaden sa kanyang paglalakad. Ang video na may 1 million views na ay trending. Ka-cute naman talaga, di ba? Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.